Hypothetical eh. Naliligaw babae. Ay, inalam niya kung babae o lalaki. She ba? Ay, she nga. Ba't she ba? Babae, she. Tinanong eh, she ba? Babae ba? Nakuha niya. Explanation din yan. Isa rin yan para ng pag-explain. Wala kasi tayo doon eh. Pero gagawa natin ng senaryo. Hindi ibig sabihin yon na mali tayo. Hindi. Ang picture kasi noon, talagang ang mga bahay may parang roof deck na open. Yan. So nakikita. Ngayon, umakyat ka sa bubungan, di masunog ka dahil sa sobrang init. Ano? Pero yun, hindi. Gano'n. Explain yan. Doon nagsimula ang pagkakasala. Yun din ang alamat ng pangalan ng Bathsheba. What? Shiva? Okay. So, ipapaliwanag niya. Sa pamamagitan ng pagkukwento doon sa pangyayari, lalagyan niyo lang. Ngayon, ito lang ang warning, ano? Pag hindi niyo carry yung ginagawa ko, huwag niyong gawin, ha? Sasabihin ng mga miyembro niyo, kadiri. Kadiri si pastor. Yung mga ganyan. Ang katapatan sa panahon ng kahirapan. Ayan. Alam niyo, siyempre, istorya ni Jose. Pwede lang kayong pumili doon. At halimbawa, dumating ka sa punto ng pagtukso. Ayan, di ba? Tinutokso ni Mrs. Potiphar, si Joseph. Dahil si Joseph ay napakagwapo. Yung pagdidescribe sa pagkagwapo, madali na lang yun. Gaya ng pastor. Ay, ganyan na lang sabihin mo, no? Ang tumutol doon ay kikidlatan. Walang ano yan. So, sabihin mo na yon. At pagkatapos yung panahon ng pagtukso, paano ba tinutukso? Wala kasi tayo doon. So, ikaw yung magpapaliwanag, paano nangyari yon? So, walang tao sa bahay. So, imagine mo na dahil ito ay Mrs. Potiphar, nakaka-access siya sa mababangong pabango sa Ehipto. Kaya bibigyan mo na imahinasyon ngayon yung mga nakikinig. Sasabihin mo doon ay humahalimuyak ang bahay ni Mrs. Potiphar habang wala si Mr. Potiphar. At pagkatapos ay tinutokso niya si Jose. Madali lang naman yung pagtukso eh. Papakita mo na. Gaganyan mo lang yun. Hey, Joe. Sabi ng text, kahit saan si Jose, nandun siya. Sabi niya, Hey, Joe. Dito, upukan ganyan. So, ano nangyayari? Wala tayo doon, pero ipinapaliwanag ko na in many ways, pwede palang tuksoin si Jose. Kahit sa kitchen. So, kahit sa Hey, Joe. Then sabi niya, come, lie with me. Yan ang sabi. Ito yung si Jose na Eve. Hindi ko po alam kung paano magsinungaling. Lie with me. Ikaw na ang gagawa noon. Pero sinabi rin ng text yun, na talagang umiwas siya. No? Lahat ng era na po pwede. Hey, Joe. So what I'm saying, ito yung pinakamahirap na part sa buhay ni Jose. Pero napagtagumpayan niya. So ano excuse mo ngayon para hindi mapagtagumpayan? Ito pa nga ang isang madaling bumigay. Tinapon sa balon, binenta ng kanyang mga kapatid, pinagkaperahan, napunta sa kulungan. Siya pa dapat talagang magsabing, babawi ako ngayon. Gagahasain ko itong si Mrs. Potiphar. Papatayin ko si Potiphar. Ako ang magiging hari ng bahay na ito. At he trusted God. And all of these difficulties, he became victorious. Second in command sa buong Ehipto because of his faithfulness to God. So, ipapakita niyo yun. Explanation din yun. Hindi kailangan kuminsan ng salita. Okay. Next.
Ipaliwanag sa pamamagitan ng pagsasalarawan o description, pakita kung paano ginagamit o ginagawa ang isang partikular na salita o practice, kaugalian noon. Kasi kung minsan, doon sa punto, sa prinsipyo, walang dapat ipaliwanag. Okay? Ang ipapaliwanag mo lang doon, yung background. Halimbawa, dapat natin tanggapin ang kordero ng Diyos. Okay. So, although yung kordero, naintindihan na iba, kung minsan, kailangan mo ipaliwanag versus yung tupa. Kordero sa tupa. May pagkakaiba ba yan? Well, parehong kasi yan sa kaldero. Pero may kaibahan yan. Papaitan agad na sa isip natin, ha? May kaibahan yan, no? Why Jesus is called the Lamb sa Revelation at sa ibang mga puntos. So, kasi yung idea ng sakripisyo. Doon sa prodigal son, ilarawan mo rin ang ilabas ang pinatabang guya. Siyempre, wala na nakakaintindi ng guya ngayon. Baka isipin lang yung goya, no? Kaya pag sinabi, ilabas ang wagyu. Yung wagyu, yun yung pinatabang talagang, napakasarap noon. Talagang walang ka-stress. Pagka nandun yung pagsamba sa templo, i-describe mo ano yung templo. Ngayon naman, i-google mo lang. At nahati ang kurtina. Ang nasa isip natin madalas, kurtina sa bahay. Aba, hindi. Napakakapal, napakataas, may measurement pa yan. At pagkatapos, pag dinescribe mo yon, talagang bahagi yan ng tinatawag na explanation. Saan lumulugar ang mga Hudyo, mga Hintil, mga babae. Hindi pwede sabihin, at sila, yung mga Hintil, ay may lugar sa templo, mga babae ay nagpupunta rin sa templo. Papakita mo pagkakahati-hati at dibisyon, paliwanag din yan. Anong klaseng champion si Goliath? Pinapaliwanag pa ba yun? Babasahin ko sa iyo. Anong klase bang champion si Goliath? Sabi ng Bible ito, 1 Samuel 17:4. Sabi ng 1 17 verse 4, 1 Samuel, a champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. He was over 9 feet tall. Wow. He had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. On his legs he wore bronze greaves, and a bronze javelin was slung on his back. Therefore, I conclude, this champion named Goliath is a bronze medalist. Ay, puro bronze eh. That's why David came out as the real champion. Because he is a gold medalist from God. Kita nyo, nakaka-relate kayo. Bakit? Because, in the explanation, iisipin mo pa rin yung kasalukuyan. But hindi ka umaalis doon sa nakaraan. O nakalagay dyan eh. Bronze yung javelin. Bronze yung helmet. Bronze. Lahat bronze. Champion dito, pero third placer. Right? Kaya si David, hindi siya nagdalawang isip na labanan. Nakita, ay, bronze lang siya. Gold medalist to. Kaya inawit yung pambasaawit ng Israel. Ayan. Yun po yun. Pwede nyo ipaliwanag ang mga bagay na yan. Kasi nakita ron, there was a man named champion. Pag kayo nagpaliwanag ng champion, baka sabihin nyo talagang number 1 ito. Ako, may sarili akong paliwanag na champion. Kaya siya natalo eh. Bronze medalist lang. You heard it first from canonized version. Okay, ano pa ipapaliwanag natin? Ayan. Kung minsan, hindi naman laging words, kung may Bible kayo, tapos doon sa mga edges o sa mga left and right spaces, nakalagay ang tinatag na mga cross references. Ibig sabihin, mga talata na nagsasabi tungkol doon sa pinag-aaralan yung talata. Pareho lang siya. However, ang pagkakaiba niyan ay merong pa kayong makukuhang value na sinabi sa ibang talata na halos pareho din. Pero parang dagdag na kaalaman. Ngayon, pwede rin itong susog o addendum doon sa puntos na gusto ninyong i-point out, lalong susuportahan at palalakasin ang inyong puntos na yan. Gaya nung halimbawa na si Jesus in solitude, doon sa Luke, sa Mark, meron din siya. At ganon din sa iba pang mga talata. Pag na sinabi yun sa Bible nyo,
Huwag kayong magdalawang isip na hanapin yon. Makakatulong yon. Cross references ang tawag dyan. Okay, tandaan din, medyo advanced na ito. Pag-aralan ng nilalaman, mga salita at ang kanilang kaugnayan sa loob ng mga talata. Halimbawa ng kaugnayan, si Pablo mahilig dito. Minsan huwag kayo maniniwala kay Pablo sa and finally, apat na finally na, hindi pa siya nagtatapos. Okay? So, pero pag sinabi niyang therefore, okay? Pag sinabi niyang therefore, magkaroon ka na ng clue na hindi ito there 3 at hindi ito there 5. It is therefore. Meaning, dumating na siya sa conclusion ng kanyang sinasabi. Nakuha mo? May conclusion na po yun. Ibig sabihin, sa previous na diskusyon, yun ang kanyang gustong puntoin, sinamarize na niya doon sa therefore. Yan. Kaugnayan yan ng salita sa iba pa. Pag-aaralan din niyo yan. At saka yung mga salitang laging nababanggit. Halimbawa, sa isang verse, 3 beses na ginamit ang isang salita, importante yun. Ha? Take note of that. At yun ay isama sa pwedeng ipaliwanag. Pag-aralan ang context ng talata. Ano ba yung context? Ha? Kung call yun, hindi yung context. Nakuha niyo? Context yun, hindi yun call. Nakuha niya. Bumabagal ko yan, parang hindi nagmerienda. Okay, ano yung context? Written, may written context. Ano yung written? Kung mangangaral ka sa 1 Corinthians 13, halimbawa, basahin mo ang 1 Corinthians 12 at 1 Corinthians 14. Kasi isang buong usapan yan. Ha? Yun, yung nauna at susunod sa passage na pinag-aaralan mo. Written context yan. Kapag kayo ay kumuha lang at pagkatapos nagbigay kayo ng sariling paliwanag, undermining o binabaliwala, itong mga context na ito, ang tawag sa iyo ay out of context. Ayan. So, ibig sabihin, mali ang iyong pagpapaliwanag. Okay? May sarili kang gustong agenda na ipasok dyan. So, tatandaan natin yan. Now, kasama rin dyan ang historical context, background. Hindi nyo kailangan kuminsan ng mga Bible dictionary. Ano po? May mga Bible. Kaya nga mag-invest kayo sa inyong tool of the trade, which is the Bible. May mga Bible na sinasabi na doon ng background. Sumulat. Kailan sumulat? Para kanino ang sulat? No, makikita na po agad doon. Background. Ito ay panahon pala ng pagkaalipin nila at pagkatapon sa Babylonia. So nagkakaroon na agad kayo ng istorya. Tapos pag nangaral ka, nasulat ang salita na ito ng panahon na sila nasa Babylonia. Kala mo kung sino ka, nabasa mo lang yan. Doon sa harapan. Pero kasama yan sa package ng explanation. Dapat alam mo yan. Namo, dapat alam mo. Okay. Social context. Ayan. Acts chapter 2. Ay, tingnan natin. Nung mangaral sila, pagkatapos binigyan sila ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at pagkatapos sila nangaral at nagsalita sa iba't ibang mga wika, sabi ng mga tao sa kanila, Acts 2 verse 13, some, however, made fun of them and said, they have had too much wine. And then sabi ni Pedro, he stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews, and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These men are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. So, ano yung context? Mamayang 9 in the evening pa sila malalasing. Ang social context, yung talagang wine, nakakalasing doon kasi nga mas mahal ang tubig doon kaysa sa wine. Pero ibig sabihin, social context, ang lasingan doon gabi. Hindi umaga.
O, kaya, wait lang kayo. sabi nung text, hindi sila mga lasing. 9:00 pa lang. Nakakatawa yan, di ba? Kasi, ano oras kaya sila lalasing? Social context. Alamin niyo yan. Kasi kung hindi importante yun, hindi nasasabihin ni Pablo, wala kayong pakalam kung lasing kami o hindi. Basta kami, Barangay Ginebra. Ay, patay ka na. Pero may context kasi. Talagang natural na may mga lasingan din doon nung panahon na yon. So, alam mo yung tatlo, written, historical, social. Yung social, kung minsan nasa Bible din yan, malalaman mo na rin. Basta importante po, basa ng basa. Gamitin ang imahinasyon, ang ating mga isipan. Ulitin ko, unang inilabas ang ulo. At hindi kayo pinanganak na bibig yung una. Oh, nakakita ka ba na? Bibig una. Doktor, nakakita ka na ba yung pinanganak na bibig ang una? Mga marites lang siguro yan. Okay. Number 3, alamin kung figurative o literal ang salita o mga salita. Halimbawa, kapag ikaw ay may pananampalataya, mapapalipat mo ang bundok at may tatapon mo sa dagat. Literal o figurative? So yung mga pilosopo, sige nga, magdasal ka nga yung bundok, ilipat mo sa dagat. Yung mga pilosopo kasi ang tingin nila, literal. Pero ako, ang bundok, may papalipat sa kabilang bundok. Naniniwala ba kayo dyan? Literal ba yan? Figurative? Literal yan. Punta kang Baguio, ang daming landslide. So yung bundok dito, napunta roon. Pwede. Pero yun, alam niyo kung figurative o literal. Dahil kumisan, at madalas, karamihan naman, mga literal ang karamihan. So, halimbawa, tulad nun, mga lasing ang mga yan. Anong figure of speech ng mga lasing? Di ba? Hindi, talaga sinasabi ng literal, mga lasing yan. Na sinabi niya, hindi, mamaya pa. Maaga pa. Okay, may tanong sa pagpapaliwanag. May tanong po ba doon sa pinag-usapan? Magtanong po kayo. Yes. Wala. Kumuha lang kayo atensyon? Tiro lang. Okay. Yes, sir. Kailangan ba talaga paliwanag o pakita? Pero kung sa technology ngayon, may mga PowerPoint na at nakakapag-present ka ng mga actual picture. Okay. Alright. Kailangan ba yung pagpapaliwanag ay sa salita lang? Kasi ngayon, merong mga picture niya. Okay. Ang aking sinasabi dito, ito po ay basic. So, ibig sabihin, kasama dito yung mga lugar na walang ganyan. Kasi hindi naman lahat ng lugar may ganyan. May Google na papakita mo halimbawa ang templo. So itong klase na ito, sinasabi ko pang general. Ngayon, kung sa lugar mo may ganyan, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kung templo gusto mo ipakita, i-type mo lang, temple, pakita mo sa kanila, ganyan temple. Tapos paikutin mo na lang dahil may lagyan mo ng mga dimension, pakita. Pwede po yun. Pero ang sinasabi natin yung kapag ka wala. Ayan. Halimbawa, yung pagtukso kay Jose, drawing lang yun. Mas maganda yung sa akin to. Di ba? Yeah. Yun eh. Wala kasi yun eh. Pero ang point na explanation, kaya ka nga magpapaliwanag, ay galing na doon sa salitang yon. Magpaliwanag ka. Kapag ka nagpaliwanag ka tapos lumabo pa, pagpapalabo ang tawag doon. Hindi pagpapaliwanag. Kaya, paano mo malalaman kung maliwanag ang sinasabi mo? Yan. So, kaya importante ito, sa susunod yung mata. Titingnan mo yung mga, pagka tumatango-tango yan, kahit paano naintindihan. Pero kapag nakayuko na yan, parang palabo ng palabo. Ayan. At ito ang sasabihin ko sa mga preacher, kapag ka meron kayong member
na hindi man lang umingiti pag kayo nagpipreach. Pag mo nang tingnan ulit yon. Hindi, talaga madidistract ka eh. Tumingin ka sa nakangiti lagi. Alam nyo kung saan ko natutuwa niyan? Kay Dr. Fred Saure. Oh. Kaya pag siya'y nakangiti sa sermon ko, sa kanya na lang ako tumitingin. At kayo naman, kung talagang maliwanag naman paliwanag ng preacher nyo, ngingitian nyo naman. Ganyan. O, para doon nakati. Imagine nyo, lahat kayo malungkot. Mga kapatid, tandaan natin. So, babatuhin na yun kasi nakikita na si Jesus. Hanggang mamatay. Okay, maliwanag na. Explanation. Okay. Explain the text. Ang susunod, illustrate the text. Ayan. Illustration. Ano ba yung illustration? Ano nakikita nyo? Sala. Sa sala, merong ano? Ayun, no? Bintana. Ano ang purpose ng bintana? Ha? Hangin. Ayun. Ayan, liwanag. Kasi ang ibig sabihin ng illustrate, to throw light on a subject. So, nagpaliwanag ka na, liliwanagan mo pa. Naintindihan po ninyo? Bakit? Anong purpose ng sermon? To give light. Para talagang buhay na buhay. Pagkayari ng sermonan. I-illustrate mo ngayon. To throw light on a subject. Okay, paano natin gagawin yan? Ito. Yan na yung meaning ng, ng illustration. To throw light on the subject. Okay. Anong mga kahalagahan yan? Number one, pasensya na kayo, mix ko, Tinagalo, kasi yung iba hindi nagsusulat pag English. Na ipipinta ng illustration ang mga ideya at kaisipan para sa tagapakinig. Ayan. So, ibig sabihin yan, may mga idea na kung minsan sa simpleng salita hindi maintindihan. Ngayon, magbibigay ka ng halimbawa, magkukwento ka. Iyon na ibig sabihin ng at least ilustrasyon. At sa ilustrasyon, ang kahalagahan niya, natatandaan ang katotohanan sa pamamagitan ng illustration. In fact, yung iba, ang natatandaan lang, ilustrasyon, hindi yung buong sermon, pero nakakakabit sa ilustrasyon ang simpleng katotohanan doon. Ayun po yun. Kaya, kung minsan, dapat maging abala din kayo sa mga istorya na may mga aral. Importante po yan. Dahil natatandaan ang katotohanan sa pamamagitan ng ilustrasyon. Pangatlo, na ipapaliwanag nito ang mga turo gamit ang mga simbolismo. So, halimbawa, ang krus. Anong simbolo ng krus? Krus. Suffering. Okay. Ano pa? Doon napako si Jesus. Ano pa? Pag nakakita kayo ng krus, ano nakikita nyo? Kasi merong gano'n, malapit ng Pasko. Anong natatandaan nyo pag nakakita kayong krus? Positive. Parang COVID lang. Parang COVID. Kasi nakakita ka ng krus eh. Hindi nyo ba naisip palagi, Jesus? Ang mga Catholic, pag tinignan nila yung krus, nakita nila si Jesus. Dapat ang mga born again, kahit wala dyan si Jesus, nakikita si Jesus. Yan ang simbolo ng Kristyanismo. Yan po yun. Kaya dapat lagi rin natin alam mga simbolismo. Halimbawa, kandila. May dala akong kandila. Anong simbolismo nito? Liwanag. Kasi nakalagay na rin doon sa pangalan, liwanag candle. So, yun na yun. Ano pa bang hanapin mong simbolo doon? Nakakuha po niya. Magagawa tayo ng mga sa pamamagitan ng ilustrasyon. Naaabot ng ilustrasyon ang mga emosyon ng listeners.
Yeah, kasi magkukwento ka nung kwento ng iba, pero nakaka-relate sila doon sa kwento. Nung ako po ay pangatlong beses na i-break ni Mrs., nung akin naging Mrs. Sinong di makaka-relate sa break ngayon? Halos lahat na bi-break ngayon. Kukwento mo yon. So, yung nakikinig, maalala niya yung isang break na nangyari sa kanyang buhay. Naliliwanagan siya. So, 3 beses akong binrake nung aking misis ngayon. Diba? Pero hindi ako sumuko. Kaya nung pang-apat na pag-attempt ko ay talaga namang gusto na niya ako. Sinabi kong pag-iisipan ko muna. See? Nag-release na kayo ng emosyon nyo agad. Bakit? Kasi doon sa kabila ng kwentong yon, dahil ang gusto kong paabutin ay kahit na ikaw ay bumagsak, pwede kang bumangon. Yan. Yung ganong prinsipyo, lalagyan mo yan ng ilustrasyon. Of course, may mga do's and don'ts dyan. Halimbawa, wag mo na maikukwento yung alam na ng church kung sino yon. Meron tayong kapatid, pero hindi rin natin babanggitin ng pangalan. 30 lang kayo. Adi alam na nila. Oh, wag yun. Gumamit kayo ng ibang ano. O kaya itago nyo sa pangalan. Ba, itago nyo na sa pangalan Teddy. So, ay, siya rin pala yun. Oh. Basta mahalaga maabot yung emosyon. May paborito akong ilustrasyon palagi na dapat pagka gusto mo abutin yung emosyon mo rin ay kung ano doon sa ini-illustrate mo. Hindi bigong-bigo ang saya-saya mo. Nabigo nga siya pagkatapos ng kanyang pagkabigo. Hindi. In fact, sabi, talagang papakita mo, sakit. I cannot imagine yung... Gaganon ka pa, no? So, makikita mo yan, makaka-relate sila doon. In fact, kahit walang salta grabe yung ginawa nila talaga sa mga kapatid. Papakita mo talaga. Sa una, tatawa sila. Pero pag nakita nilang talagang yung lumuluha na sila, yung emosyon nila mapupunta sa'yo. Maintindihan, yung pala ibig sabihin ng sakit. Ganun pala yun. Lalo kung hindi yun naranasan. Sa counseling, hindi mo pwede sabihin, I know what you are going through. No, hindi mo pwede sabihin niya. Dahil magkakaiba kayo kahit parehong bagay, pero magkaiba pa rin kayo. Dahil magkaiba kayo kung paano kayo pinalaki, paano nyo harapin ang mga krisis. Magkaiba pa rin. Kaya basta i-relate mo lang yung emosyon na yon at aabutin yung kanila emosyon, maintindihan nila yung prinsipyong gusto mo ipaliwanag. Nagsisilbi itong pressure release. Kanina may lumapit sa akin, gano'n ba katagal mag-preach? Well, depende ka ako yan. Kapag kayong pastor, kilala nyo yung kanyang simbahan, at saka okay na yung pag-preach niya, umabot siya 1 oras, lagpas pa. Pero kung ang program nyo ay 30 minutes lang, so hanggang 15 minutes ka lang. So, sa Pilipino, 30 to 45, pwede na yan. Sa Amerikano, pag pumunta kayo, 20 to 30. Pagdating ng 30, upo ka na. Dito sa Sambales, nagsalita ako dyan. May kalembang yung pastor's wife. Sister Edith. Pagka kumalembang yon, warning. Susunod na kalembang, huminto ka na. Hindi pa ako tapos, huminto na ako. Bakit ka mo? Kasi una, resurrection naman yan. Buhay na naman si Jesus. So hindi ko na kailangan tapusin yung sermon ko. Pangalawa, mahaba maikli, pareho love gift. Maikli mo na, huminto ka na. Ay, meron silang ganun ay nirespect ko yun. So, sabi ng mga pastor doon, ganyan talaga dito, may kalembang yan. So, at least, okay lang. Depende. Pero, ito mapapansin nyo. Pag yung mga member, habang kayo nagpipreach, medyo, anong tawag dito, yung parang, hindi na mapakali. Kasi kuminsan, sa sobrang paliwanag, medyo parang pusang di maina yan. Mag-illustrate ka. Yan, gamitan mo ng illustrate. Dahil doon,
biglang lahat yan, pagka, halimbawa, nakuha illustration, gagalaw. Yan. Tapos, hayaan mo lang siya mag-relax. Pressure release. Pangalawa, may topic na napakabigat sa simbahan. Halimbawa, ang topic ng pastor ay dinidisiplina ang isang miyembrong nabuntis. Dahil galit siya doon at galit ang Diyos doon, kailangan magturo siya doon. So, everybody is on the message na parang ang bigat-bigat. So, sa pagbibigay ng ilustrasyon, yan ay gumagaan, napapagaan, nagiging pressure release. Mahahandle yung mensahe ng lahat na maluwag yung kalooban. Yan, pwede po ninyong gawin yan sa pamamagitan ng ilustrasyon. Hindi pwede. Hindi pwedeng lagi sabihin yung, dito sa simbahan ito, dapat walang nabubuntis. Bakit? Ano, mga baog ba kayo? Walang mabubuntis dyan. Sobrang bigat na mensahe. Pero kinakailangan pwede mapagaan sa pamamagitan ng ilustrasyon. So, halimbawa, sa praise and worship, dapat lalagyan ng requirements, ng mga qualification. Di basta marunong kumalabit, pasok na. Ay, ito po, magaling kumalabit to. Ay, kinalabit yung backup singer. Ayun. Patay na. O, pwede rin gawing mga ilustrasyon. Pressure, release. Next, gabay sa paggamit na ilustrasyon. Huwag kayong magkukwento ng mga katatawanan for the sake of katatawanan. O gusto nyong mapatawa lang yung inyong nakikinig. Dapat suportado pa rin ang mismong text ng illustration. Alam ninyo ngayon, napakaraming illustration. I-type mo lang sa Google, atonement, lalabas na yan. Andun na yung mga illustration. Pipili na lang tayo. Kasi ang mga istorya, kadalasan wala namang mga copyright yan. No? Oral yan eh. So, napasa-pasa, naipon, at dumami. So, ang gagawin lang natin, maging masipag lang tayo sa pagkukolek. Ang spotlight ay kailangan nakatuon lang sa isang puntos. Ano ibig sabihin? So, kung may puntos ka, wag maraming ilustrasyon na iba't iba yung kung ano lang. Halimbawa, we must be justified. Hanap ka ng ilustrasyon tungkol sa justification. Ganun lang po. Wag yung maraming ilustrasyon na para naging, yung comedy bar na kayo. Wag ganon. Hindi tayo nagpapatawa for the sake of pagpapatawa. At saka wag niyong tatawagin yung pastor niyo kapag nagpapatawa. Yung aming nga pastor ay comedian eh. Hindi. Humorist. Say it. Humorist. Yeah. Because God is also a God of humor. Ha? Humor. Yeah. Kasama yan sa mensahe. Ang akala na iba ay parang hindi naman sagrado pag nagpapatawa. Kung merong pinakamasayang tao sa daigdig, di ba dapat mga Kristiyano? Dapat. Bakit yung mga, pag Lord Supper, mga mukha ng mga miyembro, parang Biyernes Santo, Lord Supper na yun. Dapat yung talagang with joy in the heart, in the face, because these are remembrances that God, Jesus, died for me. And I'm willingly going to take it. Unleavened or leavened. Tetra Pak. O Welch. Ayan. I tell you, in UBC, we always serve Welch and unleavened bread. And when we baptize with mineral water. Kita mo, ha? Yan. So, dapat doon lang sa puntos na yon. Illustration yon, doon sa ginawa ko. Laging kailangan ay kapanipaniwala ito. Yan, kapanipaniwala. Paano gagawin yan? Well, although hindi naman lagi kumisan, gumagamit din kasi ng fiction. Yan. Pero ibig sabihin, ang kapanipaniwala dito personal. May mga pastor ganito, nabasa ko rin to eh. Mga kapatid, alam po ninyo na ako'y magpunta sa New York. Alam ng mga miyembro na hindi nga niya alam ang New York Cubao. Pero sinasabi niya New York, United States. Ang nangyari, may ilustrasyon na ganon na para yun sa ibang taong pastor, in-apply niya sa sarili niya. Hindi yung kapanipaniwala dahil hindi ka naman actually nagpunta ng New York. Yun po yung sinasabi kong hindi ka panipaniwala. Pero may dormitoryo dito malapit sa State University. Yung babae galing sa Pampanga. At pagkatapos ay nag-aral dyan, kumuha ng door. Problema na buntis. Dahil takot siya sa kanyang parents,
hindi niya nireport, nag-stay lang siya doon sa school, hindi na siya pumapasok ng mahalata na. So doon lang siya sa bahay. So kahit yung mga kapitbahay, nagtatanong ano nangyari doon sa isang nagdo-dorm dyan. Hanggang isang gabi, may naamoy na lang silang amoy sunog. Parang yung babae nagkaroon ng ganito. Pagkatapos yung bata na pinanganak niya, nilagay niya sa oven, sa kanya sinunog. Na isang gabi, nagpakita raw yung bata doon sa ina. Yung bata nakaupo doon sa oven. So, tinanong siya, anong sinabi sa'yo? La Germania generates love, generates cooking, we generate love. Fiction ang tawag doon. Kala nyo, totoo ano? Yan. Pero parang kapanipaniwala. Pero kasi fiction ang kanyang category. Ayun. Tanggap po yan pagdating sa ilustrasyon. Parang sinabi mo, hey, pumunta ka sa National Bookstore. Saan ba rito yung librong ang mga lalaki ay superior sa mga kababaihan? Sabi ng sales clerk, meron po, doon po sa fiction section. Fiction section. Okay, so ito, number 4, importante, naintindihan dapat ang ilustrasyon. Kapag ang ilustrasyon mo ay lalo nagpapalabo sa iyong paliwanag, huwag mong gamitin yon. Dapat yung lalong magpapaliwan. Laging sariwa o bago, hindi gas-gas na, yung paulit-ulit na, narinig na namin yan. Mga gano'n, no? Yung mga parot na maharot, yan, yung mga... yung kalabaw na sumakay ng bus, yung mga ganyan, no? Mga gas-gas na yan. No? So, anong gagawin? Magbasa. Reader's Digest, online na rin yan. So, medyo mga disente ang mga ilustrasyon doon sa Reader's Digest. Okay. So, ano yung mga sources? Saan tayo kukuha? Sa Bible. Ayan. Sa Bible mismo, may mga ilustrasyon. Ang warning, huwag laging sa Bible. Pero may mga ilustrasyon sa Bible na importanteng gamitin para sa isang natatanging puntos. Pero wag laging sa Bible. Pero pwede ka diyang kumuha. Daily observation in life. Ayan, so maging mapagmasid. Nagdadrive ako dyan sa may Manila Bay. Ross Boulevard. So nung mag-stop, naka-stop akong ganyan. Mga tao tumatawid. Yung isa, binit yung light. Binit niya talaga. Nahulog yung dala-dala niya. Mga pandesal. So dahil magre-red na, hindi na niya binalik yung mga pandesal. Tumawid na siya ng gusto. Bago mag-go, biglang nag-swarm yung mga ibon papunta doon sa tinapay. Bigla naisip ko, ganito mag-provide ang Diyos. So sinabi niyang, look at the birds. Ganon. Dahil sariwa yun, dahil ngayon lang yung marinig at yun ay batay doon sa karanasan ng ibang tao. Ganon pala mag-provide ang Diyos. Tumawid yung isa, binit yung light, nahulog yun. May pagkain yung mga ibon. Kaya nung sabi, look at the birds. Yan, ganon yun eh. Look at the angry birds. Yan, dito mo rin yan. Wala silang pandesal, kaya sila angry. Mga ganun. Personal experience. Ayan. Kung minsan, huwag kayo mahiyang share yung mga personal experience nyo na alam ninyo makakatulong. Pero siyempre, pipiliin nyo rin. Nung ako isang high school student, nagtatrabaho ako ng part-time sa Babuyan, dyan sa Bataan. Yung may-ari ng Babuyan, meron din siyang grocery stores. So, marami siyang stock ng mga soft drinks. Ayan. So, dahil walang tao, at ako naman na hindi pa mananampalataya, ayan, pag walang tao, dumudukot ako ng Sprite. Ayan. Talagang may effort naman ako, no? Pinaghihirapan ko talaga. Mahirap talaga magnakaw. So, pagkakuha ko doon sa Sprite, ininom ko yan. Ay, sa kapilyuhan ko, pinalitan ko ng tubig. Kasi walang kulay pareho lang binalik kong ganyan. Ayan. So, nakalibre ako ng Sprite.
Dumating yung panahon na mukhang masarap na naman mag-Sprite. So dumukot na naman ako at binuksan at ininom ko. And to my disgust, iyon yung tubig na inilagay ko doon sa Sprite. Then you go to Proverbs, yung mga trap, mga bitag, mga pandaraya, na sarili mo rin nabibitag. Ayun, so personal experience yun. Huwag naman yung laging ang ate mo ang ini-illustrate mo, asawa mo, anak mo, o wala nang susunod sa iyo. Pag sila, pag maganda, sige, sila ang i-illustrate mo. Yeah. Personal experience, huwag tayo mahiya. Biography, autobiography, literature. Alam niyo, ito ang kulang sa atin. Minsan nagsasalita tayo ng mga ilustrasyon gaya siya. You know, si John F. Kennedy, ano pa alam natin kay, bakit hindi? Alam ba ninyo na si Melchora Aquino? Ay, sino yon? Yun ang problema natin. Dahil hindi tayo nagbabasa ng sarili nating kasaysayan, hindi natin sila kilala. Kaya naipalabas yung General Luna. Anong sabi ng mga nanood? Ng mga ibang millennials sa bago lang? Lumpo pala si... Sino yun? Sino yung lumpo doon? Sino? Si Apolinario, bro. Apolinario Mabini. Lumpo pala si Apolinario. Kaya pala lagi siya nasa duyan. Oh. Hindi na natin kasi alam ang kasaysayan. Pero ako pag nagpipress kami, kinukot ko si Rizal. Ano sabi ni Rizal sa panahon ngayon? Huwag basta-basta maniniwala sa mga post sa Facebook. Sabi niya si Rizal. Yung mga tao naman, amen. Sinabi ba yun ni Rizal? Sabi huwag ka maniniwala. Current events, science, music, fictional. Balita ngayon, ang presidente ay nagka-COVID. Okay? So, pwede mga ilustrasyon yan. So, ang sakit ay walang pinipiling level ng society. Mayaman o mahirap, tatamaan. Yan, mga ganyan. So, nasama na rin yun. Science, music, fictional. At yung number 6 na source, i-google mo. Google mo. Pero ito ang sasabihin ko, huwag kayong kukuha ng ilustrasyon na hindi maintindihan ng miyembro nyo. Sa isang river doon sa Mississippi, sasabihin ng mga miyembro, Pastor, spell. Hindi mo alam kung ilang S eh. Sabihin mo na lang yung lokal na meron. O kaya wag tayong gagamit ng yung context, hindi natin alam. Ano? At saka yung mga salitang thou, art, mga gano'n na illustration, ay panahon pa ng ano yun, ng mga Shakespearean kingdom yata yun. Kumuha kayo ng makaka-relate yung maraming mga tao. Diyan sa Google, marami yan. Ingatan din ang pagsasabi ng ilustrasyong bastos. As much as possible. Kasi may mga ilustrasyon sa Christian, pero parang bastos yung dating. No? We do not subscribe to that. Okay. Yan yung di ko matapos-tapos na libro, bro. Yung si Lord naman, nagpapatawa. Yan. Nakakadalawa. Isang chapter pa lang yata ako. Pero yun ay kalipunan ng mga ilustrasyon para sa mga Filipino preachers. Sana matapos ko yun. Okay. May tanong? So, halimbawa dito, kung tayo ay maglilingkod kay Lord, ang sabi dyan, basahin ang ilustrasyon sa PNB, preaching nga ba o assuming lang? Okay. So, anong ilustrasyon na ginamit ko dyan? Kung tayo maglilingkod sa Lord, iwasan natin ang serbisyong many plates. Ayan. Noong ako'y bata pa, busy ako isang summer. Na-involve ako sa maraming mga activities. Pagda-direct ng church camp, direct training seminar, directing the drama, even directing the indirect. Ayan. Enjoy naman ako habang involved sa mga ito. Ang saya naman talaga pag ginagamit ka ni Lord. Pero minsan, napagbulay-bulayan kong bawas o halos wala na akong personal communion kay Lord sa dami ng aking nakakalang paglingkod. Para akong pagod na pagod at parang walang kakwenta-kwenta ang aking mga paglingkod. Oo nga, nakakontribute ang busy activity sa aking Christian experience. I realized that there is much needed to close your door and talk to God and commune with Him. There is still the need to be alone, to be still and know God and know His Word. What kind of illustration is that?
personal experience. Is the illustration telling about the first point? Yes. And what I'm saying is, it is also possible na mangyari sa inyo. So, may mga kopya pa doon. Baka gusto nyong bumili mamaya. Kasi yung sinasabi ko, dito na. Para maubos na. Okay. General rule. Kapag maliwanag na ang puntos, hindi na kailangan ng illustration. Magpapagulo pa, ha? Magpapagulo pa. At malalaman mo naman kung maliwanag na ang iyong paliwanag. Okay, basta tanungin, pwede mo rin tanongin, maliwanag na ba? Huwag ka na mag-ilustrasyon, bagamat may illustration ka sa isip mo. No, pwede rin yun. Okay, so explain the text of the first point, illustrate the text of the first point, and apply the text of the first point. Application. Yan, aplikasyon. Ano yung aplikasyon? Mamaya makikita nyo. Una, 3 direksyon ang pwede nating tingnan dito. Ano yon? Look at the, sino makakahula? Look at the birds. Okay, look at the present. Look at the present. Anong ibig sabihin? Ang explanation ay yung past, yung noon. Kaya nga sinabi natin kanina, yung lahat ng nasa passage. Parang yan ang SST. Ang application, yung ngayon. So, look at the present. Anong ibig sabihin nun? Yung bang explanation na yon, ano yung magiging aplikasyon nito ngayon? Kaya gaya halimbawa ng sample natin, mamaya makikita nyo. So, look at that. Pag nag-a-apply kayo, hindi na kayo babalik sa nakaraan. Hindi na kayong mga maghuhudas-hudas, kundi may sarili na naman kayo hudas sa church, doon na lang kayo tumingin. Yung the now. Pangalawa, look at the people. I-visualize ang congregation. Ano ang needs na ina-address ng mga text? Mga problema sa iba't ibang age group na related sa text. So, ano ibig sabihin? Dito po, gusto kong i-emphasize na napakahirap ng trabaho ng pastor. Engineer, architect, engineer, contractor. Contractor, di nangongontrata. Doon siya magaling. Brad, engineer, businessman. Magaling sa business. Engineer. Okay. Yung bang trabaho ng driver, pinag-aaralan niya? Bilang engineer? Hindi, di ba? Pero ako, pastor. Dapat alam ko kung ano ang ginagawa ng engineer. Alam ko ang ginagawa ng businessman. Alam ko ang ginagawa ng contractor. Alam ko ang ginagawa ng taxi driver. Bakit? Kasi yun ang miyembro ko. So, sinong pinag-aaralan ko? Kaya ang pinag-aaralan niya pag-engineering. Ako pinag-aaralan ko lahat ng ginagawa ng miyembro ko. Bakit? Lahat ng ginagawa nila, iba-iba ang needs nila. So, yun ang trabaho ng pastor, inaalam niya. So, mas mahirap ang trabaho namin kaysa sa engineer. Engine lang ang kanilang inaasikaso eh. Businessman, business lang. Contractor, contract lang. Eh, yung contractor, meron na marriage contract. Alam namin yan. Bilang mga pastor. Pinag-aaralan namin kayo lahat. Anong struggles ng mga estudyante? Anong struggles ng mga professional na ito? So, pagkatapos yan, ang struggle ng pastor yan, paano ko sasabihin ito sa kanila in a general sense na lahat sila ay maapektuhan? Na magiging applicable sa lahat ng yan. Halimbawa, huwag tayo mandaya. Okay, so paano yan? I-address mo ngayon yung aplikasyon yan. So kung ikaw ay empleyado, businessman, magbayad ka ng tamang tax. Kung ikaw ay empleyado, huwag ka mag-uwi ng mga staple wires. Imagine mo yun, isa sa isang araw, 365 days, 365 staple wires yun. Graft and corruption yun. Oh. Pag ikaw ay tricycle driver, pag may naiwan doon sa sasakyan mo, ibalik mo kung saan yun. Isipin mo yan kung paano mo yan. Kapag ikaw estudyante,
Huwag ka mandaya. Huwag ka magiging magna. Ano yung magna? Magnanakaw ng sagot sa katabi. O gusto mo suma. Suma sa kabilang papel ang mga mata. Ay, mas matindi yung kum. Kung makakopya, pati pangalan sinama. Lahat yan, iisipin mo. Kaya you have to look at the people. Visualize mo. Ano yung na-address? And you have to address. Wala kang iiwanan. Wala kang iiwanan lahat dyan. Pangalawang direction yan. Pangatlong direction, ayan. Always look at the specific objective. Saan matatagpuan na specific objective? Saan matatagpuan na specific objective? Nakalimutan na eh. Sa sermon, diagram. Andoon palagi yan. Yan ang unang inihanda nga natin eh. Kaya nga dyan nakapatungkol ang lahat na ating mga sasabihin. Kaya pagdating dyan, tingnan mo, yung application mo ba nung sinasabi? Kung sinasabi application ay tanggapin si Jesus bilang Panginoon, iyon ang iyong magiging aplikasyon. Kung ang sinasabi ay maging full-time sa ministry, gusto ko pagkaya rin ng sermon ko, ang mga nakikinig ay maging full-time sa ministry. So ang aplikasyon, doon mo i-direct. Kung ano yung sermon. Baptism, o di, gusto ba magpabautismo? O yun ang laging aplikasyon. So yun ang gagawin mo, target audience. Ngayon, mukhang madali lang, pero paano mag-aplikasyon? Alright, number 1, pakita na mga ideas na yung sermon ay applicable sa buhay nila. Ipakita na ang mga idea na yung sermon ay applicable sa buhay nila. Paano ipapakita? May idea ba kayo? Well, definitely maipapakita mo dahil doon sa puntos lalabas na yon. Ano ba yung mga halimbawa natin? Magiging matalino pagdating sa mga panlilinlang at pandaraya. So, paano mo i-apply ngayon yan? So, kapag ikaw ay nagsasanay, ang gagawin mong ilustrasyon dyan, yung mga Canadian Mounted Police. Yung mga Canadian Mounted Police, tinitrain sila para alamin ko anong peke sa tama at hindi na dolyar ng Canadian dollar. Pero sa panahon ng training, walang pinapakita kundi ang totoong Canadian dollar lang. Hindi sila pinapakita ng peke. Basta panay yung original. Kaya, paglabas nila sa daigdig, pag ginawa ka lang yung pera, alam nila kung peke o hindi. Ayan. Kapag ikaw ay nag-aaral lamang sa banal na kasulatan, naalala mo mga katotohanan doon, pag merong pumasok at nagsabi sa iyo tungkol sa isang doktrina, pero dahil babad ka sa salita ng Diyos, malalaman mo kung iyon ay maling turo o hindi. O, yun yung aplikasyon na noon. Naipapakita mo na ito ay applicable sa iyong buhay talaga. O, maraming pamarang paano gawin yan. Pangalawa, ipakita kung paano, bakit at kailan sasagawa ang sermon idea. Magbigay ng tiyak na detalye kung paano, bakit at kailan ito dapat gagawin. So, kung paano. Ibig sabihin ng paano, ito yung step by step. Halimbawa, magbigay ka ng topic. Paano igalang ang mga magulang? Okay? So, bibigyan mo siya ng mga puntos. Paano igagalang ang magulang? Pupunta ka sa mga kinaugalian. Pagmamano. Ayan. Alam mo, pagpatuloy kang gumagawa ng pagmamano, at the end, may pagmamana. Diba? Lalagay yun eh, kasama yan. Paano pa? Sa pagsasalita. Ayan. Kahit galit yung magulang. Sinabi ko sa iyo eh, huwag kang pupunta doon eh. Huwag mo sasagutin. Ayan, papakita mo yun. Ano pa? Paano igagalang? Pag birthday niya, regaluhan. Ayan, mga ganon. Pag special, pagka malayo ka, tatawagan. Ayan, kumusta na kayo dyan? Padala nyo naman ako ng pera dito. At least kinumusta mo. So, lahat ng yan iisipin mo. Paano, bibigyan mo siya ng practical na detalye kung paano niya magagawa ito. Paano maglingkod sa Diyos. O ilalagay mo rin. Huwag kang gagawa ng mga gawain na wala sa inyong church. Pupunta sa ibang church yun. Kasi wala naman kayo noon eh.
ay nakita niyo sa ibang church meron, ay ito siguro sinasabi ni pastor, makalipat na nga dito. O, yari ka. So kung ano lang ang meron sa inyo, pakita mo yon. Tapos kailan? Bakit? Halimbawa, bakit ka magpapabautismo? O, aplikasyon mo na rin yon. Sabi mo, kasi kami lahat baptize, ikaw na lang hindi. At kailan? Yan. Sasabihin nyo, tungkol sa kaligtasan, today is the day of salvation. Hindi bukas, hindi mamaya. Hindi sa isang linggo. Ngayon, papakita mo yon. Lahat yan, pati paglilingkod, ngayon, papakita mo rin sa kanila. So, yun yung practical side. Naintindihan po niya, nakuha niya. Pakita kung paano, bakit, at kailan. Kasi may mga rational yan eh. Mag-aral ka sa eskwelalang ito. Siyempre, sabihin ng bata, bakit? Ayan. Papakita mo kung paano. Number 3, pakita mga resulta kung i-apply ang mga ito. Kapatid, pag di tayo sumunod sa Diyos, ito mangyayari. Pag tayo sumunod sa Diyos, ito yung mangyayari. Blessings and curses, yung mga ganyan. Yan ay maliwanag sa Bible. Dahil tatandaan natin, ang mga Hudyo ay nasa tinatawag na covenant with the Lord. Kaya huwag niyo itatanong bakit pinarusahan ng Panginoon yan. Ay, kasama yan sa covenant. Nakipagsang-ayon sila eh. Tsaka, bakit may nagtanong na ba sa Diyos, Diyos ko, bakit mo ako pinagpapala? Meron ba? Wala. Pero pag pinapalo tayo, nagtatanong tayo. Balikan mo ang covenant. Amen. Yun, tingnan mo yun. Hikayatin na gawin kung ano mismo ang literal at obvious na pinapagawa ng text, sermon idea. Literal at obvious. Kung minsan, hindi nyo makita. Sabi ni Pablo, pumarito ka bago magtaglamig. Ayan. Pumarito ka bago mag-winter. So, ano ibig sabihin ni Pablo? Ay, di, pagkayari ng summer, punta ka rito. Hindi. There is the urgency of time. Dahil pag inabutan ng winter, wala nang ship ang magbibiyahe papunta doon sa Roma. So sa ganon, hindi makakarating yung utos niya. So kung minsan, ganon yung papakita nyo, obvious na yun eh. Bakit winter? Kasi pag taglamig, walang bumibiyahe. Sino may gustong bumiyahe noon? At literal. So sinabi ng Panginoon, magpakasipag kayo. Papaliwanag mo pa ba yan? Anong aplikasyon nun? Hindi magpakasipag. Pero, pwede mong detalyahin. So, kapag kayo ay nasa simbahan, huwag kayong basta alis. At least, ayusin mo lang ang iyong upuan. Okay na yon. Dahil may susunod na service. Kung wala na, tumulong ka sa pagsasalansan. Sinasabi ko yan, magpakasipag. So, pag wala si pastor, ay bibisitahin mo yung mga iniwan niya na pwedeng ipanalangin. Kasama rin yun. Pwede mo rin i-detalye. Bakit? At paano? Pero sa tingin ko, yung magpakasipag, ay literal na yan. Ipakita sa tagapakinig na ina-apply mo sa buhay ang iyong application. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Sabihin natin, mga kapatid, kinakailangan magbayad tayo ng utang. Pastor nga, may utang ka nga sa amin eh. Hindi mo pwede iwasan yan. Part and parcel yan ng tinatawag na integrity. Kaya kapag yung sinasabi, huwag tayong maging madaldal. Pero ikaw, chinichismis mo lahat ng mga nagpapakounsel sa iyo. Iyan ang pinakamahirap, mga kapatid. So kung kayo mangangaral, make sure na sa isipan nyo, walang akusasyon ng demonyo. Ang hirap niyan. Ano pong gagawin ko? Iwasan ko yung sermon na yon. Hindi. Magsisi ka at pagkatapos huwag mo nang gawin yon. Saka mo ipangaral itong gusto mong ituro. Mahirap? Mahirap. Kasi ito na sa buhay eh. Usapan na ito eh. Pagka akala mo kasi magsalita, pero alam naman nila, puro katama, walang maniniwala. Oo lang sila, oo. Bawas sa ika po. Bakit? You are talking ng walang integridad. So, make sure na ito ay ginagawa natin. Ayun, may narinig ako, sabi niya, abang sinisermon ko ito, ay sinisermon ko ito para sa akin sarili. Mga kapatid, iba na yan. Okay, so ano ang aking aplikasyon?
Kung tayo ay may glilingkod kay Lord, iwasan natin ang serbisyong many plates. Bibigyan ko lang kayo ng halimbawa, ano? Aplikasyon. Kung tayo maglilingkod, iwasan natin ang serbisyong many plates. Kunti na lang, malapit na tayo. Okay, brothers and sisters, regardless of the active schedules we maintain, the daily pressures we face, and the various demands placed upon us, tandaan natin, pinili natin at tinanggap ito. We can choose, basta we know how to take time for regular communion with God. Kuminsan pwede ka rin mag-reflect doon sa ginawa ni Martha. Okay naman ang intensyon ni Martha. Ngunit gaya ng marami sa atin, she had a wrong sense of priorities. And while doing this priority na pinili naman niya, she started to complain. She was not sincerely happy. It could have been a form of worship and service kung ginawa niya na may paggalang at pagsunod. Baka kagaya ng iba, kaya ginagawa ang ibang bagay ay para lang sila mapansin. Nagpapatama pa rin si Pastor kuminsan, no? Kahit sa ating pagsamba at pakikinig ng salita, pwedeng naroon sa church ang ating presensya, pero ang iniisip pa rin natin ay mga alalahanin sa buhay, problema, trabaho, pangangailangan. Hindi tayo makakonsentrate ng gusto sa mensahe dahil niisip natin, paano tayo uwi dahil wala tayong pamasahe? Pag anibersaryo ng mga church, halos mga bata, kabataan, katandaan, bisita o kapatiran galing sa iba iglesia nakikinig sa anniversary ng message at hindi na mismong lahat ng members. Sinabi ko yan kanina. Kaya paano natin ilalagay sa lugar ang pinili natin paglilingkod? You notice the word? Paano natin ilalagay ang pinili natin paglilingkod? Sa anibersaryo, paglaanan na lamang ng sapat na budget at magpa-cater na lang para walang napapagod, walang naabala, walang nagkakasamaan ng loob. So I'm seeing kung ano nangyayari. May ilang simbahan ganyan ang ginagawa na mapansin lang napapabayaan ng tunay na significance na anibersaryo dahil nagmukhang piyesta na at sirkos ang iglesia sa araw ng anibersaryo. Pag tayo nagsisimba, pagkatiwala naman natin kay Jesus ang anumang bagay na nakakapag-stress sa atin, mga problema at alalahaning maaring sa mensahe niya ay makikita na agad natin ang tugon. Higit sa lahat, huwag tayo magreklamo kapag kusang loob tayong pumili na ating gagawin paglilingkod kay Lord. Itinuturo ng ating passage ang lahat ng ito. So, dun sa application, itatouch nyo as much possible ang maraming bahagi at area na yan. Kasi nakaka-stress naman talaga yung masyado ka maraming iniisip. Si Martha pa, no? Naipalaman niya yung yung isda sa tinapay. Hindi naman boneless. So, sobrang stress. So, yan ay halimbawa ng aplikasyon. Okay. I think matatapos natin ito. Konti na lang ito. Sino nakaka-relate sa picture? Sino yan? Si Eutychus na nahulog sa bintana sa sobrang haba ng sermon si Pablo. Well, kasi magpapaalam na siya niyan. So, dyan, nag-finally siya. And finally, nahulog na si Eutychus. So, ano ibig sabihin niyan? Etong si Eutychus ay matama naman nakikinig. May pangalan, pinangalanan. Ibig sabihin, may significance sa Bible. Nahulog sa bintana. Dahil si Pablo, salita ng salita. Siguro, si Eutychus siguro nagwa-wonder siya, kailan kaya darating yung conclusion ng sinasabi nitong si Apostol Pablo? Now, sasabihin ko sa inyo, no? Okay lang kayo magsalta na magsalta, pero dapat mag-conclude kayo. Unless may kapangyarihan kayong bumuhay ng patay, doon lang kayo pwedeng maghaba sa sermon nyo. Buti na lang nabuhay itong si Eutychus, binuhay ni Pablo, no? Pero kung wala kayong kapangyarihan, pag-aralan nyo kung paano huminto, mag-conclude. Okay. Ang purpose ng conclusion, to bring the sermon to an appropriate end. To let the listeners face with decision to make as a result of the message. So, hindi nangangahulugang mahaba ang sermon ay maganda. Hindi pong gano'n. Pero may mga sermon na kinakailangang habaan para lalo pa para sa lahat. Lalo kung ang church dumadaan sa isang senaryo sa buhay Kristiyano. Pero, pasasabat dapat din itong magtapos. Lahat ng pelikula ay
may the end, may fin. Yan, the end. Wakas, mga ganyan. Ganon din sa sermon. Dahil may susunod pa linggo. Ha? May isang linggo pa. It has to have unity with the body of the sermon, personal, urgent, dynamic, and specific. Actually, may tatlong bagay na dapat nyo lang tandaan sa conclusion. Okay. Variety. Lagyan nyo ng variety. Paano mag-conclude? I-summarize ang major points. So, kung tatlo. So, paano tayo pipili ng mga leaders? Tandaan natin mga kapatid. Kailangan natin mag-isa. Kailangan sa panahon ng pag-isa ay manalangin tayo. At sa panahon ng pagpili ay dapat may designasyon ang ating mga pipiliin. In Jesus' name. Amen. Yun lang po ang conclusion. Hindi, magkukwento ka. Na iba pa, papasok pa itong kwento ito. Maalala mo isang kwento pa. Hindi ganun ang conclusion. Kinakailangan, kung ang eroplano ay nag-take off, dapat ito ay maglanding. May mga eroplanong paikot-ikot sa cloud hanggang maubos na yung gasolina nila. Crash landing na ang nangyari. Buti kung on you. Crash landing on you. Kung hindi, yari ka. Okay, summarize the major point. That is one way to make conclusion. Pangalawa, use an application. Kaya, kung tayo ay pipili ng mga leader, gaya sa inyo mga simbahan, no? Ako'y nagdasal, ako'y nagpunta sa prayer mountain, at talagang ginawa kong ginagawa ni Jesus. Ganun din ang dapat nating gawin. Kaya, yun ay matapos mo ipaliwanag. Huwag iwasan natin yung gaganon sa text. No? At nagbigti si Judas. Uy, mali yata yun na. Hanap ulit. Ganun din ang gawin mo. Uy, mali na naman yan. Sabi niya, kung ano man ang gagawin mo na madalian. Whatever you do it quickly. Gas-gas na yon. Kung ano. Pero, aplikasyon pwede mo ipakita. Ano pa? Make an appeal. No? Kaya nga, mga kapatid, batay dito sa 8 puntos na ito na 4 na linggo natin pinag-uusapan, sumali ka na sa equipping sa susunod na linggo. At gusto ko lahat kasali. Amen. Tapos, parang nasa korte ka. Ang taong ito ay walang kasalanan. Thank you, Your Honor. Gagano ka, upo ka na. Mabilis lang po yan, hindi yung conclusion na nga eh. Ha? Ano ang sabi? Make an appeal. Restate the text. Sabihin mo lang sa ibang salita. Be in solitude. So, pag pipili tayong leader, iwanan mo muna yung pamilya mo, iwanan mo muna ang simbahan mo. Ikaw lang mag-isa. Pwedeng gano'n. Restate. Para hindi, narinig na namin yan, ulitin mo ulit. Kaya nga, restate mo. Repeat the theme. Variety ang pinag-uusapan na. Ulitin mo lang, yung tema. Upo, tapos. Magkwento. Tell a story. Gumamit ng patula. Kung tayo sa iglesia, kukuha ng leader, ang sabi ni Jesus, ganito ang dapat gawin. Kailangan ikay mag-isa, sa bundok manalangin ka, at kinabukasan, saka pumili ka. Tula yun, di ba? Ngayon ko lang inisip yun. O kaya man, words of music. Yan. Kantahan mo. Yan. Yan, hindi ko na kayang gawin. Okay. Try the missing conclusion. So, ano sinasabi ng banal na kasulatan? Maaari kang tumalikod sa Kanya, maaari kang sumunod sa Kanya. Ano ang gagawin mo? Sa mga movies, diba? May iniiwang object lang doon na hindi sinasabi, will it be taken by the bida or what? Iniiwan sa audience ang conclusion. So yan yung missing conclusion. Let them decide. Huwag palaging linggo-linggo yun. Kaya nga, variety. Pero may panahon na kinakailangan nilang pumili. This way or this way.
It's up to you. Let us pray. Ganun lang po yung kabilis, mga kapatid. A conclusion must conclude. Tandaan nyo. Sabi ni Richard, when we are concluding, we are concluding. We are bringing everything to an end. Mahirap kabisaduhin yan. Punta na lang kayo kay Canonized Version. Conclusion, hindi na yun open. Ay ko, close na eh. Anong ibig natin sabihin? Anong ibig natin sabihin yan? There is no more other topic to be discussed at the conclusion. Avoid the wilderness. Just land the plane. Ganun lang kasimple. Makuha po nyo. May isang linggo pa. May susunod. At importante yan. Naintindihan po ninyo? Conclusion, ano lang yan? Repeat the theme and then make a point, stop. Ganun po yan. Ngayon, doon sa conclusion, nakapaloob ko minsan ng invitation. Kaya may invitation, nakakasama. Ayan. Mga original joke yan baka sabihin nyo, kopya lang yan. Invitation yan. Ayan. And because some people, na-obserbahan naman natin yan. Pag, tara tayo, ayan, ganyan. Ang importante yan, dapat makita, personal ang decision. So, ito yung konsepto, yung third element sa biblical preaching. Dapat may appeal. Ngayon, kung di ka mag-invite, mawala itong area na ito. So, mag-invite ka. An act by which the preacher exhorts his hearers and instruct them to appropriate the content of the Word of God in their individual lives. To appropriate, to take, no? At talagang, ito'y para sa kanila. Pag kayo nangaral, para sa kanila ang tingin nyo. You don't think of anybody, para sa kanila. Kayo naman nakakapakinig, turo nyo sa mga miyembro, para sa atin yan. Hindi yung, sino kayang pinapatamaan ni pastor dito? No, look at yourself. Is the sermon for me? If it is not for you, praise the Lord. If it is for you, listen. And appropriate it to your life. Ganun pala, paano ako makakaiwas sa ganitong mga problema na ito? It is very biblical. What must we do? Yan po yung heart cry na nakasulat sa Luke 3:10, Acts 2:37, Acts 16:30. Because every biblical preaching should raise the same question in the hearts and the minds of the hearers. So, dyan ulit papasok yung ating specific na objective. What must be do? Dapat pagkayari ng preaching yun, nagtatanong sila sa isip nila, come on, pastor, tapusin mo na. Ano ba ang gusto mo mangyari? Imbitahan mo na ako. At pag hindi tayo nag-imbita, yung emosyon na naandyan, biglang, sayang yung opportunity. Ang kinatatakot na iba mga pastor sa pag-iimbita ay baka walang mag-forward. Hindi natin trabaho yon. Ang trabaho mo ipangaral ang dalisay na salita ng Diyos at kung maliwanag mo paliwanag, mag-apila ka. Ang Espiritu Santo ang bahala sa Kanya. So, kung wala pang tumatanggap, patuloy pa po tayo sa pag-awit. Hindi ganon. Dapat pagkayari ng sermon, what must we do? Yan ang itatanong nila. So, bakit tayo nag-i-extend? Scriptural reason. Sa dahilang yan ay biblical. No? The one who is called, tinawag tayo at para nasusulat sa banal na kasulatan na ito ay scriptural. Ito rin ay practical. Anong ibig sabihin? Siyempre, to accomplish the main task of evangelism, you have to invite. Hindi pwedeng, okay, yan po ang mabuting balita ng kaligtasan, God bless you, let's go to the merienda. It's so precious to God that we need to appropriate kung huwag sayangin yung pagkakataong yun. Talagang anyayahan ninyo sila. Kasama yan palagi. That's the practical reason. Paano tayo dadami kung di kayo mag-iimbita? Huwag mo pwede sabihin, nakita ninyo yung salita ng Diyos. Kung gusto niyo, pwede. Kung ayaw niyo, okay lang din. Don't say okay lang din.
Because it is the will of God for this man to be saved. Hindi ikaw magde-decide kung okay lang ba sa kanya kung hindi siya maligtas. No. Kaya nga namatay si Jesus para sa lahat. Ay kung ayaw nyo, pwede rin. Kung gusto nyo bukas, hindi. Ay lumabas, nasagasaan patay. That was the greatest mistake of D.L. Moody in Chicago. He preached on that night, evangelistic service. And then he said, come back next Sunday and think about the salvation that Christ is giving. On that night, there was the great fire of Chicago. Many perished. And D.L. Moody said, I will never again delay my invitation for people to accept Christ. That was the great fire of Chicago. You search it, you will know the story. For today is the day of salvation. So, practical reason. Ano pa? Logical reason. Kaya ganyan. Why? Why logical? The gospel demands a response. Ganon lang po ka-logical yan. Kaya nga nangangaral So, kailangan may response. You are being called to make a choice to that man. No? Bigyan mo siya ng option. Will you accept or reject Jesus Christ? Now, psychological reason. Ito'y parang outlet. Kapag ka ang puso, di ba, na kaya po may problema. Makikipag-reconcile na po ako sa Panginoon, kaya po ako lumapit. Hindi, ang laking release nun. Psychological ang tawag niya iba niya. Yung iba naman, momentous. Ano naman momentous? Parang Ken dito. Consequential. Ibig sabihin, it brings to memory yung sarili mong lakad sa Panginoon. Kapag nag-forward ka para magpabautismo, maalala mo palagi yon. Pag napunta ka sa church, dyan ako nabautismo. Naalala ko pa, lumalakad ako noon. Naka-short ako para magpabautismo. You know? Which is during that time, baka siguro pwede. Pero ngayon, hindi. Saya. At pagkatapos ay may mga gown. Diyan mismo. Ayan, natatandaan ko, tumama pa nga yung ulo ko dito sa baptismal side. Momentous, reason. Para meron tayong inaalagaang mga tinatawag na Christian experiences. Now, paano ba mag-imbita? Huwag na nating magpaligoy-ligoy. Ano? So, meron kasi nag-iimbita, habang nakayuko ang kamay at nakapikit ang lahat, kahit saan ka man naroon, itaas ang kamay ng gustong tumanggap kay Lord. Amen. So, siyempre, nakayuko ka na. Susunod. Habang nakayuko ang lahat, nakapikit ang mga mata, kung nagtaas ka ng kamay, tumayo ka. Saan ka man nakaupo. Amen. Amen. Yan. Sabi niya, habang nakapikit at nakayuko ang lahat, kung ikaw ay habang ikaw ay nakatayo, bakit hindi ka mag-forward sa altar at tanggapin si Lord? Make your way to the altar. Anong tawag dyan? Manipulation. Ayon sa preaching, that's manipulative invitation. Kasi siyempre, ang hirap na magsinungaling, nakataas na ang kamay So, tatayo na ngayon siya. Kaya nung ako'y bagong Christian, nakaganyan yung mata ko, tinitingnan ko, totoo bang may mga nakataas ang kamay? Kung talagang ang sinermon nyo ay biblical, amunin mo agad. Gusto mo ba magpabautismo? Butas na yung upuan, tumayo ka na dyan, pumunta ka na dito sa harapan. Diretsuhin mo na. Huwag na yung unti-unting ganon. Manipulation ang tawag dyan. Dahil ang gusto ng mga tao, talagang mag-forward ka. Tapos dapat ready, may mga counselor, o kung wala man, mayroong mga... Yung iba, para hindi mag-forward, may form. Kung gusto yung tanggapin ng mga, itaas nyo lang yung kamay, lalapit ang deacon, checkan nila doon, kakausapin. Depende. Pero kung talagang gusto nyo yung public invitation, let them come. Tapos wag pa ulit-ulit ang music. Yung habang, sige pa, wala pa Wala pang tumatayo tuloy lang. Ayaw iba gusto nang umuwi. Ang minsan, titingnan nyo rin. Kasi patanggap kayo ng patanggap, wala naman bisita. Lahat Christian na. Maging marunong din tayo. Okay. Please bear with me. Malapit na tayo. Ito na kasi ang introduction. The first part of the sermon, but the last part to be prepared. Ayan. The introduction. Ayan. So, ang introduction mo dyan, nakita mo naman, nakakita na ba kayo ng taong sinasapian? Ayan. Sabi ng preacher, yes, siya. Ayan.
Okay, purpose. Anong purpose niyan? To get the attention of the listeners, to present the sermon idea, to introduce the text. Hindi ko makakalimutan kay Pastor Tim Lardizabal nung nasa Hong Kong, matend ako ng kanyang service. Sabi niya, "What time is it?" Nagtingin na naman yung mga miyembro. 10:15, Pastor. Inulit niya, "What time is it?" 10:16. Ibig sabihin, response. And then, Pastor Tim Lardizabal immediately look about redeeming the time for the days are evil. That's a short introduction. Tapos sinunod na agad niya ang pag-uusapan natin tungkol sa redeeming the time at ito'y matatagpuan sa ganitong teksto. Tapos ang introduction. Yung iba introduction, ang wilderness. Yung background ng first point, ginagawa sa introduction. Hindi po. Kunin nyo ang attention ng listeners. Nanood ba kayo mga James Bond movies, James Bond? Lahat ng James Bond movies nagsisimula sa isang maaksyong parte. Saka parang sa dagat, malaking waves, tapos unting ganyan, mag-waves na naman uli. Palagay ko lahat ng spy movies, parang gano'n ang naging technique. Dapat ganun din sa preaching. Sa introduction, makukuha yung attention. Merong introduction na gaya nito. Ganun lang. So yung mga tao, tumitingin, kumain ba si pastor? At least nakuha mo yung attention. Huwag naman yung pupunta ka daw, bumubula-bula yung bibig. Ang purpose ng introduction, to get the attention of the listeners. So, paano natin gagawin niya? Ano ba yung maganda introduction? Make the beginning really an introduction to the message. Kaya huli, makikita mo na yung kabuuan ng mensahe mo eh. So, pipili ka ng ilustrasyon o kwento na batay doon sa kabuuan ng iyong istorya. Mas maikli, mas maganda. Pagka nakakita ko yung introduction na 4 na paragraph, kalimutan nyo yun. Wala magtitake noon. Mas maiksi. Dapat makakatchy. Pwede nga ang words eh. Minsan, ang introduction ko ay, if a picture paints 1,000 words, then why can I paint you? Palakpakan sila. Ibig sabihin, nakuha ko attention nila. And then I preach about that. Kita nyo? Minsan gagawin mo yun. So, kukunin mo yung kanilang attention. Do not apologize. Pag-akyat mo sa pulpito. Pasensya na kayo mga kapatid. Napuyat ako kagabi. Ano inaasahan ng member? Walang mahihita dito. Kaya puyat ka, kaya nagka-problema ka, kaya nagkasakit ka, wag mo ipalam sa kanila. Kaya pag nag-preach ka doon, tapos malaman nila, nilagnat pala si pastor kagabi. Ang galing nga, nilagnat pa yon. O, di ba? Kasi yung pagpamanin nyo, masakit ang ngipin ko. Hindi po ako nakabasa ng konti kasi ginising kami ng aming baby. Do not apologize. Wag niyong gagawin yun. Hindi naman nila alam na naganda kayo eh. Ba't mag-apologize ka pa? Hindi naman din nila alam na handa kayo. What's the point of apologizing? So pagtayo mo doon, talagang pakita mo na alam mo ang gagawin mo doon. Kung hindi mo alam, mag-assign ka na iba. May panahon pa. At lagi naman dyan ready si Mrs. Kahit anong topic. Isang oras na nga nag-uusap yung mga babae, wala pang topic eh. Well, magpasalamat kayo sa Diyos dahil kalikasan nila yon. Yun ang mailikasan. Yun ay kalikasan nila at hindi aalisin sa kanila yon. Pero to apologize, no. Hindi po yan dapat sa introduction na gagawin po ninyo. Wag niyong gawin yan. Basta magsimula ng maayos kunin ang attention. O baka naman sabihin nyo, attention!
Yung mga military, kung nasa, nasa PMA, use interesting language and then hook them. Parang, ihuhook mo sila. Hook, book, luktok na tinatawag. Yan. Use interesting language. Yan. Nanaginip ka na ba nang hindi ka naman natutulog? Mag-iisip yung mga yan. Parang, yung mga medyo controversial, wag na yan. Ano ang damdamin mo kung isa ka sa mga babae ni Jesus? Wag. Yan. Basta yung mga narinig nyo na ba ang pinakamahabang salita? Ayan. Siyempre, makukuha mo yung attention na yan eh. Kasi ako hindi pa eh. Hindi ko alam yun. Okay. Mga pamamaraan, paano introduce ang sermon? Magsimula sa text, pwede rin yan. Pero iwasan natin yung pag-akyat mong ganyan, buksan po natin ang ating Biblia. Palasak na yan eh. Pangalawa, paano mo nasigurado may dala siyang Biblia? Pangatlo, paano mo naalamang sarado? Bukas na nga eh. Bubuksan ko pa. Kaya yung ganong salita, buksan po natin ang ating mga Biblia. Wala kang dalang Biblia eh. New Testament lang ang dala. Hindi yung Biblia. Bib lang yun. Kulang. Wala yung Old Testament. Use present day experience. Madali na, present day. Pinaliwanag ko na yan kanina. Use rhetorical question. Kung mamamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Evangelistic na agad yan, no? Kung papipiliin ka ng Panginoon, maging seaman o maging pastor, ano ang pipiliin mo? Ayan. So, mga gano'n, no? Kasi seaman, mahirap daw yan eh. Pero at least, sumusuka lang sila, pero hindi sumusuko. Yung mga pastor, ganun din. May pagkakapare. Sumusuka rin sa dami ng problema, pero yung iba sumusuko. At meron ibang di sumusuko. So, sa pamagitan ng mga ganitong rhetorical question, kung lilindol ngayon, o kung magra-rapture ngayon, yung katabi mo ba makakasama mo? Kita mo na mga ganyan. Use poetry. Yan. Tumula ka, magkwento ka. Use striking quotations. Habang maiksi ang kumot, ano susunod doon? Matutong mamaluktot. Ayan. Ganong quotation na makaka-relate sila. Habang maiksi ang kumot, para sinasabi, magtiis, sa atin naman, parang di na to pwedeng sabihin. Habang maiksi ang kumot, mas maganda dahil sobrang init. Kukumot ka pa. Use music. Pwede kayo mag-music. Sabi ko sa member, pinaupo ko yung praise and worship. Tapos sinabi ko, ano ang sound of grace? Pumunta siya sa piano. Amazing grace. Hindi yan. So lahat ng kantang may grace, kinanta niya, that's not the sound of grace. Thank you. Pinaupo ko na siya. Tapos kinuwento ko na yung aking mensahe. Ito yung babaeng nahuli sa pangalon niya. At pagkatapos ay babatuhin ng mga tao. So, and here is the sound of grace. Doon sa pulpito, na mga tagupa, yung pulpito, may mga bato ako doon. At tama-tama, meron kaming wood na stage. So, kinuha kayo mga bato. And this is the sound of grace. Sabi ni Jesus, yung walang kasalanan siya ang maunang bumato. So, binato ko yan. Bug. 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 And that is the sound of grace. Unti-unti lumayo yung mga tao. Ang babae sinabihan, huwag ka nang magkakasala muli. That is the sound of grace. Pero ang ginamit ko yung introduction, what is the sound of music? So, pwede po yun. Use viral video clip. Pero maiksi lang baka isang oras na yung video clip niya, hindi pa tapos. Parang movie showing na lang kayo. Use object lessons. May natatandaan akong sermon ko, yung
ano yung apple juice na common, may apple juice na bote. Tapos nilaga ko yung itlog. Nilagay ko doon sa bunganga ng bote. Alam ba ninyo na kaya kong papasukin ang itlog sa loob ng bote nang hindi ko ipupush? Introduction ko yon. So, hihintayin nila kasi sa dulo pa papasok yung itlog sa loob ng bote. Nandoon lang yon. Pero introduction lang yon. Hindi ko i-reveal sa inyo, baka gayahin nyo. So, actually, ang gagawin doon, merong apoy. Kukuha ka ng papel, sisindihan mo, unahin mo yung papel, tapos saka yung itlog. Iba-vacuum niya yon. The same way the fire symbolizes the Holy Spirit. So, an impossible thing can be possible. Object lesson yon, ang tinatawag doon. Pero pwede rin yan sa introduction. Sabi ko sa mga children's ministry, mga bata, nagpakita ko ng bato. Hawakan mo ito, magpalabas ka ng tubig, pigain mo. Yung mapika, yung malakas na malakas. Tingnan mo kung may tubig. Lahat sila, mga bata, hawak niya. Introduction yon. Did I get their attention? Yes. So, pagkayari, okay. So, nagkwento na ako. So, wilderness, wandering, ganyan. Iniutos ni Moses, hampasin mo yung rock at lalabas ang tubig. So, habang nag-i-explain ako, ganon din tayo kay Kristo. Nag-drawing ako ng krus. Ayan. Titingin tayo kay Kristo. Yung kamay ko, nandito na sa akin tenga. Nandito yung basang bulak. May basang bulak dyan. Nandito rin yung bato sa kamay ko. So, habang nagdo-drawing ako, siyempre, nando attention nila, nakuha ko na yung bulak na basa. Kaya, kung tayo tingin-tingin kay Jesus, makakapagpalabas tayo ng tubig mula sa bato. Isahod mo yung kamay, pipigain ko ngayon. Sabay tago ng bato, tsaka ng bulak. Ayan. So, mga bata naman yun eh. Oh. Pero kahit yung matatanda na nakita ko nanood, naaliw. So, hanggang ngayon, ginagawa ko yun sa ibang mga bata. Ayan. Lalo yung mga batang pag maingay sa church, mga bata, magpalabas tayo ng bato, ng tubig mula sa bato. Dalawa na yung libre na yun. Ha? Try special occasion remarks. Ayan. Mababasa, special occasion remarks yung today is Independence Day. Ayan, magandang mga remarks yan eh. Pwede rin sa mga movie. Use current statistics. Alam ba ninyo na ang Baguio City ay nangunguna pagdating sa premarital sex? And that is backed up by statistics. At alam ba ninyo na yung mga nangungunang sa premarital sex ay galing sa Pangasinan, Tarlac at saka sa La Union? Yan yun. Kasi yung mga estudyante nag-aaral doon. Historical illustrations. Diba, kung gusto niyo yung bantayog doon ni Rizal, kwento nyo lang. Pwede po yan. Depende doon sa iyong pag-uusapan. Use humor. Common yan. Current events, balita. No? Short biographical illustration. Seemingly problematic verses in the Bible na later you will address. Nagkakagulo tungkol sa faith without works or works plus faith. Ano ba talaga ang totoo? Yan. Later on, i-address mo yan. Highly interesting old new letter. Hawak ko ang photocopy ng sulat ni Macapagal kay MacArthur. Yeah. Kopya, ha? Yan. Siyempre, makaka-interest sila. Pero yung mga millennial, sino yun? Nakuha mo pa rin na interest nila. So, makikinig sila. They want to listen. Appropriate prayers. Yan. Sabi ng isa sa mga early fathers, ang kanyang panalangin ay, Diyos ko, kunin mo na sila. Sinong hindi magkakaroon ng interest dyan? Bakit kaya yon ipinanalangin? Fictional stories, modern-day parables, personal testimony, short skit, at saka guessing games. Pwede rin yan, mga introduction. Ang modern-day parables, ginawaan ko yung the 10 virgins during the wedding. Ginawa ko yung 10 techie virgins. Instead yung torch sa cellphone.
So habang iniintay nila ang ikakasal, nag-ano sila, gumamit sila ng wifi, gumamit sila ng mga FB, mga ganyan, internet, nanood ng movie, hanggang sa maubos ang battery. Eh yung 5 matalino, may charger. Yung 5 hindi gaano matalino, walang power bank. So sabi nila, pwede ba kami mag-share ng power bank sa inyo? Ah, hindi magkakasya ito. Punta kayo 7-Eleven, bumili kayo ng power banks doon. That's a modern parable na pwede nyong gawin din at the same time. So, buo na ang sermon. Yan yung mga palaman sa loob ng sermon. You have the points, you explain the point, illustrate the point, and then you apply the point, pero mag-conclude ka rin at lagyan mo ng introduction. Huwag mong kalilimutan ang invitation. Sa July 23, hindi 16 ha, July 23, pag-aaral natin ang pananamit, ang boses, ang mata, at iba't ibang facial expressions, ang mga body movement, at ganun din ang eye contact na tinatawag. Magandang tanghali sa ating lahat, purihin ang Panginoon.